Welcome back mga ka-Wonder! In today's video, pagbibigyan natin ang request ni @RC New IB. Ang sabi niya, ka-Wonder, baka pwede mo din puntahan ang Lumampao, Cuenca, Batangas dahil may mga nasawi din doon at marami ang napinsala. Maraming salamat. At ang pangalawa naman ay ang tanong na galing kay @Lilia137. Ang tanong niya, ka-Wonder, naapektuhan din ba Cuenca, Batangas? Ang tinutukoy na barangay na napinsala ng landslide sa Lumampao, Cuenca, Batangas ay ang barangay Don Juan. Ang huling balita natin ay noong October 29, 2024 pa, na ayon sa Abante Online ay 5 bangkay na ang na-recover pero may isa pang hinahanap. Samahan niyo ako sa gala ko ngayon dahil pupuntahan natin mismo ang location na pinangyarihan ng landslide sa Lumampao, Cuenca, Batangas. So ayan, doon tayo galing sa baba. Ngayon pakyat na tayo, gumagabi na. Buti na lang itong pathway na ginawa nila, may pailaw. Tayo ngayon sa Lumampao, Cuenca, Batangas. Itong nakikita nyo, yan yung view deck. Mamaya balikan natin at silipin natin yan. At sabi ng nakausap kong isang residente dito ay nagkaroon daw din ng pagguho dyan. Ayan, kitang-kita dun sa kabila, oh. May mga signs ng ng landslide. So actually mga ka-Wonder, no, pansamantalang sinarado nila ang Lumampao view deck na yan. Motor lang yung nakapasok, kaya nakapasok tayo. So pupuntahan natin ngayon itong barangay dito na nasalanta ng landslide nung kasagsagan ni Tropical Depression Christine. Mga ka-Wonder, wala siyang walang direktang daanan papunta diyan sa barangay diyan sa baba na kung saan nagkaroon ng landslide sa mga kabahayan. Kundi ito lamang parang pathway. Ayan, may bubong. Maganda yung view dito mga ka-Wonder, kasi dito pa lang makikita mo yung Taal Lake at yung Bulkang Taal. Sa ngayong hapon dahil nagkaroon na ng fog, medyo malabo yung yung Bulkang Taal, hindi masyado makita. So nababalutan na siya ng fog. Puntahan natin ka-Wonder bago tayo abutan ng dilim. So buti nga itong pathway na to hindi nag-collapse. Kung kasagsagan ni Tropical Depression Christine. Mahaba-habang babaan to. Sabi kanina ng babae na nakausap ko dun sa waiting shed, ilan ba to? 250 or 350 steps. Medyo pagpababa okay pa. Pagpaakyat to, masakit na to sa tuhod. So ibig sabihin pala, may dalawang way kung paano makarating. Ito lang, dalawa yung daan. Saan ba tayo? Left or right? So right tayo. Ayan, makikita mo na dito, oh. Hindi ko alam kung ilog to. Kung ilog to ay dito pala dumaan talaga yung landslide galing sa bundok ng Mount Makulot.
So magasa dito yung landslide. Pababa nga doon. Ito na yung dead end ng ano, ng daanan. Ito, daanan dito ng tubig. Pero puro batuan. Ayan, na-uproot na tong puno ng mangga. So, hindi ko lang makonfirm ano, kung ilog to dati. Ngayon po, ano na. Natabunan na ng lupa. Try natin doon sa kaliwa. 20 minutes later. Dito na ako sa may bukana, mga kawander. Magandang araw po, tay. Ang layo pala ito. Lapit lang. Ay. Nagbablog po ako. Ay. Saan po ba yung mga bandang bahay na tabunan po? Ay, doon pa sa Ilaya doon. Saan yung daan po? Diyan sa dagat. Diyan sa ano, sa tabi ng dagat na pabagano. Pag ganun? Oo. Malayo pa? Ay, malayo. Hindi. Ay, pagka nasa dagat ka, nakita mo na. Barangay ganun. na naman ang diretso. Ah, okay. Sige po. Salamat po. Ay, gagabihin ka. Kaya nga eh. Pag-akyat pa lang. Dapat maaga-aga ka. Oo nga eh. Buti nga tayo, hindi kayo nabutan dito. Eh, dito dumaan eh. Oo, no. Tayo, pwede ka ako makainom ng tubig at naiwan ko yung tubig ko doon, yung mineral water ko sa motor. Dapat pala, inagaan ko. Magandang hapon po. Pero may kuryente kayo dito, tay. Sa 40,000 na litro ng diesel ang kanda ng tanker. Nag-leak umano ito sa damay ang limang bahay at labing isang mga Ito, ang bait ni tatay, oh. Makakainom tayo ng tubig. para matabunan ang nag-leak na diesel maging sa mga bahay. Nakipag-ugnayan ng ano ang Trinidad Fire Station sa kumpanyang may-ari ng Lapit-lapit na lang daw dito. At lalakarin natin, pababa. sa pagtayan ng Trinidad Fire Station na abot sa may 11 milyon. Ayan, so doon tayo galing mga kawander, ano? Lalakarin natin to kasi Opo, sundin ko lang po itong pathway. Okay po, thank you po. So hindi mo ma-expect talaga mga kawander, no? Sa gilid ng Taal Lake na to, maraming mga bahay dito. Again, dalawa lang yung mode of transportation nila. Either pababa ka dun sa pinanggalingan ko, mag-aalay lakad ka, magpipenitensya ka, or dadaan ka sa bangka. Pero isipin mo, ang gaganda ng mga bahay nila dito. Semento na. Kung hindi lang siguro nangyari itong pristine na to, sadyang maganda talaga yung lugar nila dito. Lumampaw Elementary School. Yan, so parang daanan to ng tubig. Yun, may buti may mga tao pa. Magandang araw po. Yan po kayong palabas papunta sa dagat. Yan, pupuntahan ko yung mga na ano dyan, na landslide. Taga saan po kaya? Taga-Taguig po ako, nagbablog po ako. Pang-anim na bayan ko na to, galing ako Laurel, Talisay, Agoncillo. Kinukuhanan ko po lahat ng mga ano yung mga natabunan ng ano, ng mga. Pero may daan po yan, pagdating po dyan sa baba. Bye-bye nyo lang po ngayon. Pag gayon, malapit na lang po. Layo-layo pa. Ayun lang. Mga 1 kilometro pa kaya. Taga na rin nito. Ayun, okay. Sige po. Ayan. Ayun. Wow, 500 meters.
Ayun, may mga tao pa dun sa bangka. Whew. Saan kaya daan ito? So may community talaga sila dito mga kawande, ano? May simbahan. So isipin nyo, dati maraming mga tao dito. Ngayon para na siyang ghost town. Ito na yata yung barangay ano nila. Ayan na. So ito na yung gilid ng Taal. O, diba? Ang ganda ng view dito. Kitang-kita mo na yung sunset sa lawa ng Taal. So ayan mga kawander, no? Dito yung talaga yung pinaka bagsakan ng mga nahulog na ano na to, landslide na to. Ito yung daanan papunta dito sa lawa ng Taal. So may bahay dito, oh. Parang lumang bahay, oh. Alam niyo yung parang style na panahon ng mga Kastila, ganun yung itsura, eh. So ito na talaga yung pinangyarihan ng ano, ng landslide. Parang mahirap, walang daanan. Oh, saan tayo dadaan? Kaganda ng mga bahay, oh.
Yan. Langaw. So galing dun sa Mount Maklut, pababa dito. Ay, may mga aso. So walang katao-tao ngayon dito mga kawander ha. Doon banda meron. Dito sa area na pinangyarihan talaga wala. Yan. So makikita nyo tong bahay na to kawander oh. Ang laki ng landslide na to. Kasama pati yung mga malalaking bato oh. Pababa dito. Doon. Buti na lang dinatamaan yung mga ng mga malalaking bato yung mga malalaking bahay na yan. Kasi pag tinamaan ng malaking bato yan, wasak yan. So, ito yung nangyari dito, no? Sa barangay Lumampaw. Yan o, nakapot pati yung mga puno. Hindi ko alam kung bahay yun o school din yun. O school. Parang ganun kasi yung kulay ng mga eskwelahan eh. Green yung bubong. Kulay cream yung pintura. Walang katao-tao sa mga bahay. Imagine kung gaano kalaki yung mga bato na yan, no? So, sabi nung nakausap kong babae kanina mga kawander, 7 bahay lang naman daw dito yung ano, natabunan ng landslide. Hindi ko lang alam, no, kung dito sa kinatayuan ko may bahay dito dati sa baba. So anong mangyayari ngayon dito? Siyempre mga residente takot nang bumalik dito ulit.
Ayan, ito. Parang bubong ng bahay to. Hindi lang natin sure kung ilang bahay dito na natabunan talaga na gawa ng landslide. Baka nga itong inapakan ko ay may bahay dito. Ayan. So pala itong bahay na to, malinis pa yung loob niya. Hindi naman pumasok totally yung putik sa bahay niya. Pero mabaho. Dito sa area na to, may namoy akong mabaho. Gasol. Imagine mo, oh. Nakita nyo yung bundok na yon? Doon ako galing, Kawander. Mamaya akyatin ko ulit paakyat. Huh! Malayo pa ang mahal na araw pero nagpepinitensya na. Yan. At least makita nyo talaga yung path ng ano. Kung saan galing yung landslide. Lawak nito, oh. Hanggang dun sa taas ng bundok. Alam ko makulot to eh. Ayan. So imagine nyo, Kawander, kung gaano kalaki itong mga bato na to. Isipin nyo, oh. Kahit ako, pag ako nadaganan nito, automatic deads. Ayan. Oh. So, yung pagguho ng lupa galing dun sa bundok, may kasamang mga malalaking bato. Ewan ko, yung isa parang mas malaki pa yata to sa bahay eh. Ayan, oh. Isipin nyo kung gaano kalaking bato yan. Yan, oh. Parang isang bahay kubo na eh. Sa laki ng bato. So yan, may tubig. Dito dumaan yung tubig. Pababa. Diyan sa lawa ng Taal. May tangke sila ng tubig dito. Yan, tangke ng tubig. Hindi ko lang alam kung source of drinking water nila yan or pangligo-ligo lang dito. Ang masasabi ko, Kawander, no, itong barangay na to, katabi lang talaga mismo ng bundok na ito. So ang tendency pag nagkaroon talaga ng landslide, dito ang bagsak sa kanila. Yan yung isang risk na dapat yung tandaan, Kawander, kung sakaling bibili kayo ng lupa sa gilid ng mga bundok o sa bundok mismo. Ito yung posibleng mangyari. Sa nakikita ko, thriving naman yung community nila dito. Kasi nakikita ko malalaki yung mga bahay eh. May pangkabuhayan talaga ang mga tao dito. At ang nakikita ko mga source of income nila dito is primary is yung fishing. Kumbaga dyan sa Taal Lake nanggagaling yung pangkabuhayan nila. Pangalawa,
may napansin din akong mga piggery. So ibig sabihin, nag-aalaga din sila ng mga baboy na pwede nilang ibenta. O di kaya pag may okasyon, pwede nilang lutuin. Kasi uso talaga dito sa Batangas. Pagka may mga okasyon, gaya ng pista, binyag, naghahanda talaga yung mga tao dito. So parang normal or typical sa mga bahay na minsan may alagang mga baboy. So nung nagpalipad tayo ng drone kanina, nakita na natin yung lawak ng ng landslide na to. Ang haba hanggang doon sa bundok. So pabalik na tayo. Hindi ko lubos maisip kung sakaling magtatayo ka ng bahay dito, tapos daanan ka ng ganito kalaking mga bato, wash out talaga. So very clear yung kwento kanina ng babae dun sa waiting shed na nakausap ko at shinare ko sa inyo. Dahil sa proximity nito sa Taal Volcano, from time to time ay nagkakaroon ng mga lindol. Although hindi naman siya malakas, pero dahil consistent itong lugar na nagkakaroon ng mga konting paglindol, lumalambot yung lupa. Siguro masasabi natin na baka yung buong barangay na surrounded dito sa Taal Lake, nakakaramdam sila ng mga paglindol. Maliit nga lang, pero kung consistent yun na nangyayari, pwedeng magsaniyo na na lalambot talaga yung lupa. Kumbaga inaalog ng lindol yung lupa, para siyang nagiging buwaghag. Yan, itong bahay na to sa pool din. So ngayon mga kawander, kasi wala naman tayong kasamang ibang mga taga dito talaga, hindi natin mapipinpoint kung nasaan yung bahay na natabunan. So hindi natin alam. Actually naging usap-usapan yan dun sa mga nagko-comment sa vlog content ko. Ano nga bang dahilan kung bakit nagkaroon ng landslide specifically dito sa Batangas? At napansin ko dito malapit sa area ng ng Taal Lake. So kailan lang naman, I think 2001, correct me if I'm wrong, parang 2001 yata nung huling pumutok. Sorry, 2021 pala, 2001 man yung sinabi ko. 2021 yata yung huling pagputok ng Bulkang Taal, na kung saan yung ashes niya umabot hanggang Maynila. Ito, magandang bahay to. Kaya lang
Tinamaan na rin talaga, oh. Halos pumasok yung putik talaga sa loob ng bahay. Yan. Madilim na. Hindi makikita yung loob. Tayo dumaan. Sana may daanan. Pababa talaga. So, bumalik lang tayo ulit kung saan tayo galing kanina. Ito yung pinakasentro talaga ng ng pagdaan ng landslide. Hindi ko lang alam no kung creek ito dati o may creek talagang dumadaloy dito. Kung may daanan talaga ng tubig dito, yun lang. Nung dumaan yung malakas na tubig baha, tangay lahat. Mga puno, bato. So itong bahay na to, oh, alam nyo yung bahay na tipong panahon ng mga Kastila, yung bintana. Ganyan yung design ng mga bintana eh. Parang siya, gawa sa shell. So mga kawander, hanggang dito na lang. Mission accomplished tayo mga kawander sa request ng isa sa mga nag-comment sa vlog natin na si @Arsenio IB na mabisita ang Barangay Don Juan dito sa Lumampao, bayan ng Cuenca, Batangas. At nasagot natin ang tanong ni Ma'am at Lilia 137 na may isang barangay lang dito sa Cuenca, Batangas ang malubhang natamaan ng landslide. Sa mga kababayan natin na andyan sa norte ngayon, mag-ingat po kayo kay Bagyong Nika. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-share, like, comment, and subscribe. Hanggang sa susunod nating pagkikita mga kawander.